Paulo Contis may patama sa mga manloloko. Ano kaya itong gustong iparating ni Paulo Contis sa mga manloloko na tao? Paulo Contis may mensahe sa mga manloloko. Iginiit ni Paulo Contis na hindi niya sinisisi ang sinuman sa nangyari sa kanyang mga nakaraang relasyon sa panayam kay Kiray Silis na pag-usapan ng dalawa ang panluloko sa isang relasyon. Lahat pala ng mga manloloko, isa lang ang dahilan. Yung mga manloloko, yung mga partner nila, yung sisisihin. Ikaw yung pagmumukhang masama. Na-try mo ba yon? Sabi ni Paulo. Sumagot si Paulo, sinabing hindi niya sinisisi ang sinuman sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit naniniwala siyang tama para sa mga tao na aminin ang kanilang mga pagkakamali. Ako, to be honest, never akong nanisi sa mga mali ko. Ang sa akin lang, kung may ginawa lang masama, be man enough to admit it. Say sorry and then try to change for the better. Ani ni Paulo. Wow, sana all. Matatanda ang inakusahan si Paulo ng panluloko sa kanyang mga dating partner kasama na si LJ Reyes. Oo nga, iniwan si Paulo kasi unang nagloko to si Paulo eh. Noong nakaraang taon, nag-viral si Paulo matapos siyang makitang nakikipag-moment kasama ang aktres na si Yen Santos na pabunsod ng chismis na nahuli ang dahilan kung bakit tinapos ng aktor at ni LG ang kanilang relasyon. Totoo naman to? Ayaw nilang umamin na may relasyon sila pero sila na. Kinalaunan ay inamin ni Paulo na niligawan niya si Yen na una niyang nakilala sa isang movie project. O, di ba? Noon pa to eh, dapat noon ka pa umamin. Gayunman, nilinaw ng aktor na hindi talaga siya in good terms sa kanyang dating partner bago pa man niya makilala si Yen. Sabihin mo nung kayo pa ni LG, nililigawan mo na binabakuran mo na si Yen. Ganon yun, Paulo. Hindi, somehow, medyo matagal na kaming hindi okay ni LG pero we were together officially. Napapadalas yung away. Paliwanag niya. Napapadalas yung away kasi mayroon ka ng iba, Paulo. Dagdag pa niya, one of my biggest mistake was hindi ko inalala yung mental health. Isa yan sa feeling ko simula ng downfall namin. Hindi ko inisip yon plus yung mga diskarte ko ng sarili ko na hindi ko na ini-inform sa kanya yung mga bagay-bagay which lead to bigger problems. I won't devolves. Nasa issue na yan. Eventually, it filed up again. Hindi kami nag-uusap ng maayos. Kasi, sino ba naman ang magpag-usap sa'yo? Hindi ka nga daw nagsusustento sa mga naanakan mo. O, diba? Magsustento ka muna, magbigay ka ng pera at kakausapin ka naman. Siyempre, anak mo yan eh. Diba? Obligasyon mo yan na suportahan mo yung anak mo sa iyong mga babaeng inanakan. So, yun lang mga kamaritis ko. Ano yung say nyo dito? Don't forget to comment dyan sa baba para mabasa natin ang inyong naging pahayag. Kung bago pa lang kayo dito sa akin channel, please hit the notification bell para updated or ma-notify kayo sa mga latest kong video. Don't forget to like, share, and subscribe. Caridad Official TV. Hanggang sa muli. Thank you so much.